I want us to open the Bibles in the book of Psalm. Psalm 23. Okay? Some of you, kabisado ninyo ang Psalm 23. Ang iba, nahalo yung Psalm 1 sa Psalm 23. Para wag ka na lang magulo, basahin na lang natin. Okay? Psalm 23, verse 1 up to verse 3. The Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2, kayo po. Sabi po ng verse 3, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Pinagpala na po ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang salita. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you this afternoon is Damaged and Wounded. Damaged and Wounded. Dealing with guilt, with grief, and with grudges. Sabi mo nga, guilt, grief, grudges. This afternoon, we are going to talk about how to deal with our damaged and wounded emotions. The Bible tells us in Psalm 23 verse 3, He restores my soul. We all need our souls restored. Amen? Kailangan din from time to time na re-restore ang ating pong mga kaluluwa. We get hurt, not just physically, but also emotionally and spiritually. I want us to understand that life is tough. We get beat up, we get discouraged, depressed, and even disappointed. In this life, we have failure. We have fatigue, frustration, and fears. We all have hidden hurts o yung mga natatagong sakit ng damdamin. Hurts from our past. We carry wounds, battle scars, and even emotional garbage. But here's the good news. Kahit gaano ka ka-damaged and wounded, alam mo ba kapatid, gaano man ka nagdudugo ang puso mo. Okay? Gaano ka man sinaktan, I want you to understand, God wants to restore your soul. Pakisabi sa iyong katabi, God wants to restore your soul. Isang Sunday lang po ako nawala, hindi na kayo nag-uusap. Okay? Pakisabi ulit sa iyong katabi, God wants to restore your soul. But He can only do so if you will allow Him to. Ang Panginoon, kaya lang niyang pagalingin ang ating mga wounded and damaged emotions. Kung hahayaan natin na siya'y kumilos sa ating pong mga buhay. How can our souls be restored? What do we need to do to deal with guilt, grief, and grudges? Number 1, allow God to remove your guilt. Alam mo ba kapatid, that nothing destroys a soul faster than guilt. Walang tatalo sa guilt. Kung gusto mong madrain ka emotionally, madrain ka spiritually, live your life out of guilt. In Psalm 38, we can read, ang sabi ni David, My sins have flooded over my head. They are a burden too heavy for me to bear. My wounds are foul and festering because of my foolishness. Psalm 38, verse 4 to verse 5. Yan po ay awit ni David na sinasabi niya, punong-puno ako ng pagkakasala. Punong-puno ako ng pagkukulang laban sa Diyos. My guilt is really so abundant in my life. Ito pong si David, nung nagkaroon siya ng pagkakasala sa Panginoon, sinabi niya talaga na matindi ang guilt na nasa akin. Alam niyo ba mga kapatid, there are two realities people have with guilt. Una, we all have plenty of reasons for guilt. Lahat tayo, we had fallen short in the standards of God. Wala sa atin ang namuhay ng perfect life. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, at lahat tayo nagdadala tayo ng mga guilty feelings. Pangalawa, you cannot escape from it or go away from it. Ang dami nating paraan na ginagawa, pero hanggang ngayon, hindi pa rin magtanggal ang guilt na yan. How do we deal with guilt? May mga suggestions ang mundong ito. Una, deny it. Paano deny it, Pastor? We can try to pretend that it doesn't exist. Kunwari, nagkasala ka.
Nagkasala ka pero sinasabi, oh no, that's nothing, that's nothing. Okay, wala yun. It happened lang. Basta nangyari lang, wala. No? Deny it. Okay? Or, pangalawa, minimize it. No? Minimize. Pag sinabing minimize, sinasabi natin, it's not a big deal. You know, it's not a big deal. Hindi naman malaking pagkakasala. Maliit lang. White lies lang naman. White lies. So, it's not a big deal. Okay? Tapos, ang gagawin pa natin, ikukumpara pa natin sa iba. Eh, yung iba nga, lalaki ng mga kasalanan, ako, maliit lang. Minimize it. Pero bakit kung minimize mo, hindi ka pa rin makatulog? No? Bakit lagi mo pa rin naaalala kung ang guilt na yan ay pwedeng i-minimize? Minimizing our guilt will naturally remove it. Pangatlo, rationalize it. Ano naman ang sinasabi ng rationalize it? Ang katwiran ng mga taong ganyan, everybody does it naman. Ginagawa naman ang lahat yan. So okay lang kung gagawin ko rin. Pero kapatid, pakinggan mo ito. Ginagawa man ng iba, hindi pa rin ito nagiging tama. Amen? May ibang word tayo dyan, hindi lang rationalize, justify it. We tend to justify it. Pag nagkamali ka, nagkasala ka, gina-justify mo pa. Ako'y tao lang. May mga ganyan linya. Tao lang, ako'y may pagkakamali. Isa lang akong alabok. Oh, come on. We try to rationalize it. We try to justify things. Pero meron ako na buong word sa rationalize. Rationalize would mean rationalize. No? Yung pang-apat, ito yung common na ginagawa ng marami sa guilt. Beat ourselves up with it. This is the most common thing we do with guilt. We administer self-punishment. We don't see ourselves as God sees us. Anong ginagawa natin? Pag nagkulang tayo sa harapan ng Panginoon, maglalaylo muna ako, di muna ako mag-ate ng church, nakakahiya kay Lord. Pinahihirapan mo ang iyong sarili. Pag may blessing na dumating sa buhay mo, I don't deserve this. Kasi Lord, nakasala ko laban sa iyo. I don't deserve this. Sa iba na lang. Self-pity ka pa? That's how people deal with guilt. Beat themselves up. Ayaw magtagumpay. Pag may mga opportunities na dumarating, eto extreme eh. Pag may mga opportunities, pagpapala na darating sa kanya, anong ginagawa? Tinatanggihan. Ayoko, kasi I'm not worthy. Okay? Pakitanong mo nga yung katabi mo, ginagawa mo ba yan? Huh? Yung apat na yan, pinagagawa mo ba yan? If denying it, minimizing it, rationalizing it, and beating up yourselves with it would not work, then anong solusyon? There is only one solution to guilt. None of those things would work out. Ano lang ang solusyon? You have to give it to God. Amen? Yung guilt mo, yung guilty feelings na meron ka, kung ikaw ay nagkasala laban sa Panginoon, ikaw ay nahulog sa pagkakasala. Para maalis yung guilt na yan, hindi mo kailangan libangin ang sarili mo. Ang kailangan mong gawin ay ibigay yan sa ating Panginoon. Anong sabi ng Psalm 23 verse 3? He restores my soul. Pakibilugan mo sa Bible mo yung He, yung salitang He. Anong ibig sabihin yan? Only God can restore your soul and my soul. Hindi marirestore ang kaluluwa natin o maaalis ang guilty feeling natin sa pamagitan ng pag-inom. Narinig mo? Para kang nakainom, umaimin. Hindi yan maaalis sa ganon. Hindi maaalis ang guilty feeling mo sa pamamasyal. Pagnood ng watching a movie. Ay, makapanood nga ng pelikula para malibang. Matapos mong manood ng pelikula, nandun pa rin yan. Matapos mong kumain ng kumain, pagkatapos mong mabusog, nandun pa rin yung guilty feelings. Hindi yan nawawala. Pakisabi sa iyong katabi, bigay mo kay Lord.
Are you feeling so guilty this afternoon? Na alam mo, merong something wrong in your life that you had committed against God? You don't have to keep it. You don't have to deny it. You don't have to rationalize it. You don't have to beat up yourselves. You give it unto the feet of our Lord. Bigay sa Panginoon. Now, how does He do that? Paano ginagawa ng Diyos ang bagay na yan? Through Jesus Christ. Alam mo ba that the most basic truth of Christianity is that Jesus Christ has already paid for all of our sins. Pakisabi sa iyong katabi, bayad na. Ayaw mong sabihin sa katabi mong may utang sa iyo, no? Baka mamiskot ka. Anong bayad na? Ay, magdiwang na may isa. Ha? Pagdating sa kasalanan, bayad na. Amen? Lahat ng iyan ay binayaran na ng ating Panginoong Hesukristo. Everything we've done wrong from the past had already been paid for. Huwag mo nang ipamuhay na lagi mong inaalala yung iyong nakaraang mga pagkakasala. Bayad na yan. Don't let your past haunt you today. It has already been paid for. The stuff that you had already done, the stuff that you had committed, and even the sins na ating pong nagawa sa ating mga buhay, lahat ng yan ay bayad na. Pakisabi naman sa kabila, bayad na. Okay? It's all been paid for. The screw-ups, the mess-ups, the accidents, the mistakes, the boo-boos, the blunders that made us fumble have already been paid for. That's why Jesus went to the cross, brothers and sisters, to pay for your sins and for my sins. At walang psychologist ang pwedeng magtanggal ng guilt na iyan. Di ba yung mga nagpapa-therapy? Yung may mga session, yung hihiga ka sa couch, tapos tinatanong ka ng psychologist, ng doktor, anong naisip mo ngayon? Kapayapaan. Payapa. Tila baga ako'y nasa karagatan, Dok, na lumulutang-lutang. Payapa. Nung sasabihin nito, oh, that's good, that's good. Think about those things always. Payapa. Tapos sasabihin sa'yo ng doktor, matapos ang 1 oras, okay, tapos na 1 oras bayad. Wala nang kapayapaan. Pag nagbayad ka, wala nang kapayapaan. Di ba? Pagkatapos ng session mo, paglabas mo, at naisip mo na naman yung mga nakaraan mo, guilty feelings will continually crawl in. Hindi yan kayang alisin ng sino man tao. People don't have the power to remove our guilt. Only God has the power to remove all our guilts. The Good Shepherd has the power to restore your soul and my soul. Now, kapatid, tatanungin mo ko, Pastor, how do you get forgiveness from God? How? By simply trusting Him. Pakisabi sa iyong katabi, simply trusting Him. Huh? You don't have to beg Him. You don't have to bribe Him. You don't even have to make a bargain on an exchange deal. May mga ganyan eh. Pag nagkasala sa Panginoon, Lord, patawarin mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. May exchange deal. Lord, maramdaman ko lang na mawala ang kabigatang ito. Magbibigay ako sa iyo. Huh? Bargaining with God. Hey, you don't have to do that. You don't have to do that. All you have to do is ask for God's forgiveness, trust Him that He would forgive you. Amen? You just believe Him, you trust Him. Accept that Jesus went to the cross for you and for me. Sasabihin ng iba, Pastor, I trust Jesus naman eh. You know. But I believe Him, I also believe in Him, yet guilty pa din, guilty. Hindi mawala, guilty. Nandito pa din. Alam mo kapatid kung anong mali? You're not understanding the forgiveness of God. Hindi mo lubos na naunawaan ang konsepto ng pagpapatawad ng Diyos. Pag ang Diyos ay nagpatawad, it means immediate. Pakisabi mo nga, immediate. Daglian ang pagpapatawad ng Panginoon. Free ang pagpapatawad ng Diyos. Complete o kompleto ang pagpapatawad ng Diyos. Unconditional.
Hindi yung, nagkasala po ako, okay, madasal ka ng ilang aba-aba. Huh? Walang ganon. You don't have to beat up yourself. You don't have na lumakad ng nakaluhod papunta ng altar para patawarin ka ng Panginoon. Narinig mo? No human effort can gain the forgiveness of God. Ang kailangan mo lang gawin ay humingi ng kapatawaran. Pakisabi nga sa iyong katabi, simple lang naman pala. Ang iba ang ginagawa, lumilipat-lipat ng simbahan. Tuwing Miyerkules at tuwing Biyernes. Dahil paniniwala na pag napunta ka doon sa church na nababawasan yung guilt. Nababawasan? Not really. Not really. That cannot be removed. Anong sabi ng 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Bilugan mo sa Bible mo yung salitang all. How much sin does God cleanse you of? A part? Little? A bit? No. He cleanses us of all unrighteousness. Pakisabi mo nga all. Ibig sabihin lahat ng anumang pagkakasala natin may kapatawaran kay Kristo. Amen? You don't have to live in guilt. What you did has already been done. Tapos na yan. Ang kailangan mo lang gawin ay lumapit sa Panginoon at humingi ng kanyang pagpapatawad. Now, pag tayo ay magbabayad ng bills, kuryente, tubig, ang iba sa atin, nagbabayad tayo through check. No? Cheque. Pag ikaw ay magbabayad ng cheque sa bills mo, alam mo na may pondo yon, di ba? Ba't ka naman magbibigay ng cheque kung alam mo naman tatalbog, no? Magbibigay ka ng cheque dahil alam mo mayroong pondo yon. So ito tanong, pagkabigay mo ng cheque at tinatakan na, pak, lumbas na yung yung resibo. Wala kasi kayo imahinasyon sa buhay. Okay. At nakuha mo na, nag-aalala ka pa ba? Hindi na. Kasi alam mo, paid ka na. Alam mo na hindi tatalbog yung checking nyo kasi may pondo. Now, why am I trying to tell you that? The moment you paid your bill, you stop sweating. No? Alam mo, it has been already paid for. Alam ba na yan ang ginawa ni Jesus? Jesus, when He was on the cross, ano yung sinabi ni Jesus? It is finished. Ang original Greek word na sinabi ni Jesus sa mga umaattend ng 7 last words, sa Greek ay tetelestai, na ang ibig sabihin, paid in full. Na ginagamit ding salita ng mga sundalo. Ang sinasabi nila, mission accomplished. Pero ang pinakamagandang term na ginamit dun sa tetelestai, ibig sabihin, magmula sa una hanggang sa pinakamaliit na sentimo, bayad ka na. Kapatid, nais kong maintindihan mo, sa gaano mang kalaki o kaliit na pagkakasala na nagawa natin laban sa ating Diyos, ikaw at ako ay pinatawad na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Stop living in guilt. Don't destroy your life in living out sa buhay na mayroong guilt sa puso. Lagi ka na lang nagtatago. Lagi ka na lang depressed. Why? You're living in guilt. Sabi ng Bible, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive. If God forgives your sins, shouldn't you forgive yourself? Let God remove your guilt. Secondly, allow God to relieve your grief. Sometimes we suffer, not because of what we have done, but because of what others have done to us. Alam niyo yung grief, yung matinding kalungkutan. Sometimes we suffer when we see other people suffer. Brothers and sisters, wake up. Wake up! This is not heaven. This is earth and people gets hurt. Natural lang, ano sabi ng Bible? In this world you will have tribulation. You will be persecuted. You will have troubles.
Sometimes we feel lonely. Lalo na sa mga walang kabalintino na nakaraan. Sometimes we feel so lonely. Meron nga ako nag-text sa akin eh. Sabi niya, meron daw iba't ibang klase ng kandila sa pagmamahal. Sabi, sindikang pulang kandila para manatiling maalab ang pag-iibigan. Interesado ako dun sa dulo. Sindikang katol. Lalo na pagka medyo may edad na daw at wala pang matagpuan, sindikang katol para wag kang lamukin. No? Puro kalokohan. No? Maaaring pagdating doon, you feel so lonely. Sometimes, our heart is being broken by others. Sinaktan ka matapos mo magmahal ng tapat, ibigay ang lahat. Ibigay ang pinakamamahal na regalo, and then your heart will be broken. It causes grief. Sometimes we experience sorrow, loss, and grief. But the Bible tells us, He restores my soul. Alam niyo ba kung meron man akong alam na illustration pagdating sa labis na kalungkutan, walang iba kundi si King David. King David was very acquainted with grief. If you remember his story, in 2 Samuel chapter 12, we are given some tips on how to handle grief. Si David had nag-commit ng adultery, di ba? Alam niya yan, alam niya yan. Alam niya? Sino yung babae? Sino? Ano si Shadrach? Si Bathsheba. Shadrach. Lalaki yun. Si Bathsheba. Dahil masyadong attracted itong si David kay Bathsheba, aba nakaisip ng para ipapatay yung asawa. Hindi man siyang nagpapatay. Anong ginawang scheme? Ilagay yung asawa sa unang linya ng gera. Sige, lumusob kayo. Ilagay nyo siya dun. Ilagay nyo dun. Okay? Siyempre, sa unang labanan, patay kagad. Binalita, King David patay na po. Okay. Kinuha si Bathsheba. At akala niya, walang nakakaalam. Alam mo yung kwento? Ay, alam mo? Anong kasunod? Alam daw, amen ka dyan. Yung kasunod, si Prophet Nathan inutusan ng Diyos. Nakausapin mo si David at sabihin mo sa kanya ang ginawa niyang pagkakasala. To make the long story short, si Nathan nagpakita kay David. King David, kumusta? Buti naman. Happy pa si David. King, gusto ko tanungin, anong gagawin mo kung merong isang tao na ang tanging pagmamay-ari niya na lang ay yung kambing na yun? Yun na lang ang natitira sa kanya. Tapos kinuha pa ng mayaman at malupit na tao. Kinuha ng persahan. Anong gagawin? Aba, nagalit si David. Dapat siya ay parusahan. Galit siya. Nagtanong si Nathan eh. Hindi kayo nagbabasa ng Bible, kaya nakatunganga na naman. Meron nun. Then nung nagalit si David, anong sabi? Anong sinagot nitong si Nathan? King David, ikaw yun eh. Then King David remembered, I have committed something against God. Anong kanyang ginawa? Na-compose yung Psalm 51. Sabi ni David, restore unto me the joy of my salvation and renew a steadfast spirit within me. So yung kanyang ginawang pagkakasala ay nagbunga. Napregi si Bathsheba. Kaya lang nung pinanganak yung bata, ay may sakit at napakahina ang sabi ng Bible. Si David, he fasted and prayed. Sabi niya, Panginoon, spare mo yung buhay ng batang ito. Hindi dapat siya ang magbayad sa pagkakasala, kundi ako. He prayed. Ganun siya nanalangin. Okay? Kaya lang, kahit na nag-fasting pa si David at nag-pray, the baby died anyway. What David did sa tindi ng lungkot niya, anong ginawa niya sa kabila ng kalungkutan? He did 3 things and we would learn from this. Una, he accepted what he could not change.
tinanggap niya kung ano man yung bagay na hindi niya na pwedeng baguhin. Pakisabi sa iyong katabi, acceptance. Ang sabi ng verse 22 in 2 Samuel chapter 12, magbasa ka kasi ng Bible mo. Sabi ni David, while the child was alive, I fasted and wept, for I said, who can tell whether the Lord will be gracious to me, that the child may live? Verse 23, but now he is dead. Why should I fast? Can I bring him back again? Kahit na mag-ayuno ako, mabubuhay bang muli ang batang ito? I shall go to him, but he shall not return to me. Ano yung thinking ni David? Nangyari na ito, at hindi ko pwede nang baguhin ang ginawa na ng Diyos. Ang tanging pwede niya lang gawin ay tanggapin. Now, I don't know kung anong bagay sa buhay mo ang nagkokos ng matinding kalungkutan sa iyo. Pero kapatid, nangyari. Tapos na yan. Ang tanging dapat gawin lang ay tanggapin. Accept it. Practical application. Nawalan ka ng trabaho. Ang magwala ba, makakabalik ka sa trabaho? Sige nga. Nawalan ka ng trabaho. Magwala ka sa labas ng opisina nyo, may mababago ba? Wala, makukulong ka pa. Basagin mo yung salamin. Ba't mo ako tinanggal? Nothing would change. Yun na, wala ka ng trabaho, tanggal ka eh. Ang pagbantaan yung boss mo, may magbabago ba? Wala. Makukulong ka talaga nun. Nothing would change. Ito pa, yung kotse mo, nabangga. Nabangga sa sarili mong pader. Ba naman, no? Nabangga sa sarili mong pader. May kilala akong ganyan. No? Yung mag-iiyak ba? Mababalik bang yung bumper mo? Lumubog. Kapag ka umiyak ka ba ng umiyak, babalik ba yung tok? Diba? Bangga, tok ka. Walang ganun. Ipagagawa mo talaga yun. Hindi mo na kayang baguhin yun. Natatawa ka. Napakasimple na natatawa ka, pero kasi gawain natin. Tapos na eh. All you have to do is to accept it and think of things on how you are going to repair it. Nawalan ka ng negosyo. Nalugi yung negosyo. Ang magmukmuk ba, magkulong sa bahay? At takasan yung mga tawag sa telepono would help you? No. There are things that we could no longer change. Ang tanging dapat gawin lang ay tanggapin. Iniwan ka ng taong minamahal mo. Tanggapin mo na yon. 10 taon na, bitter ka pa. O sa may mga yumaong mahal sa buhay. Diba? Yumaon eh. Kinuha na ni Lord. Niloob ni Lord na kunin na siya. Hanggang ngayon, namumuhay ka pa sa lungkot. Pagka tumitingin ka dun sa kwarto ninyo, nakikita mo yung forma ng una. Tapos lagi mong sinusuot yung mga damit niya. No? Inaamoy mo. Alam mo, kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi naman babalik yun. I may be exaggerating, but I would like you to see that there are things that we could no longer change. What's done is done. The only thing that you need to do is to accept it. Pakisabi sa iyong katabi, tanggapin mo na lang kasi. Secondly, what he did, he focused on what was left, not what was lost. Ang tinignan ni David, yung natitira pa sa kanya, na wala man yung bata, pinatawad na siya ng Panginoon, nasa kanya pa rin si Bathsheba, nasa kanya pa rin ang kanyang mga mahal sa buhay, nasa kanya pa rin ang kanyang kaharian, nasa kanya pa rin ang kanyang buhay. Mas sinignan niya yung natira sa kanya kaysa yung nawala sa kanya. Alam niyo, ang tao natural ang ginagawa, kaya laging depressed, laging tinitignan yung nawala. Nawala eh. Sayang nawala. Eh nawala na nga, ba't may nahanap?
Kung ano yung natitira pa sa'yo, yun ang bigyan mo ng atensyon. Amen? Sa negosyo, nawala man yung negosyo mo, buhay ka pa. May kasabihan tayo mga Pilipino, di ba, habang buhay may pag-asa, lalo na ang mga Christians. Pag ang Kristiyano, habang buhay pa at lumalakad pa sa pananampalataya, may pag-asa pa rin na nagmumula sa ating Panginoon. Focus on those things. Kung ano pa yung meron ka. Sa mga in love na broken hearted, wala na siya. Talaga naman. Alam mo, minsan may umiiyak pa sa telepono ganyan. Hello, sino po sila? Oh, man. Kailangan ko pa sabihin, kalmahin niyo po ang sarili ninyo. Nawala man siya, may pamilya ka pa. May mga magulang ka pa na nagmamahal sa'yo. Kung ano yung natira, yun ang tignan. Sa trabaho, kung ano yung natira, yun ang mas tignan kaysa yung sa nawawala. There are a lot of reasons bakit nawala di ba? And we're not that intelligent enough to know God's purpose why. Tinuturuan lang tayo ng Panginoon na kung ano man ang meron tayong maliit, yun ang tignan, yun ang panampalatayanan at bigyan ng pagpapahalaga. Tandaan mo ito, kapatid. Lahat naman ng malaki nagsisimula sa At kung ano man ang maliit na natira sa'yo, pakinggan mo ito. Tulad noong bata na ibinigay yung kanyang tinapay at isda kay Jesus. Napakaliit nito. But when you place it in the hands of God, God can multiply that and God can make that small things bigger once again. Hallelujah! Pakisabi nga sa iyong katabi, tignan mo yung merong ka pa. Sa kabila naman, wag yung nawala. Thirdly, he turned to God. This is what I like. Nung si David ay labis ang kanyang kalungkutan, hindi siya humanap ng counselor. Ano ang sabi niya in Psalm 51, 11 to 12? Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Tumalima siyang muli sa ating Panginoon. Kapatid, sa lungkot mong iyan, lumapit ka kay Lord. Tumawag kang muli sa Panginoon. At aalisin ng Diyos ang anumang sakit ng ating mga puso. Ano sabi ng Bible? He heals the brokenhearted and He would bind up their wounds. Gamot sa kalungkutan ay paglapit sa ating Panginoon. Tanda mo, when we grieve, we can remain a prisoner of our pain or we can turn it over to God. That's our choice. That's your choice and my choice. Anong pipiliin mo? Mamuhay ng lungkot o mamuhay ng malaya dahil alam mo ang totoong kagalakan ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Last but not the least, allow God to replace your grudges with forgiveness. Pakisabi sa iyong katabi, forgiveness. Grudges come when we hold on to hurts that other people have caused us. Alam mo yung grudges, sama ng loob. We get mad at them and we won't let that anger go. Sinaktan mo ko sinaktan mo, dito ka. Galit ako sa'yo. Okay? Alam ba kapatid, yung mga people na nakapanakit sa atin, they may not even planned. Maring hindi naman nila intensyon o plano na ikaw ay saktan. But we got hurt just the same. So we develop grudge. And we will not let it go. Pag tayo po'y nakapanakit ng kapwa natin, we feel guilt. When we feel grief, when we suffered loss, we feel grief. But we hold on to grudges when someone has caused us pain. Pakitanong mo yung katabi mo, may sama ka ba ng loob?
Tignan mo yung katabi mo. Huwag kang sa hangin nagsasalita. Tanungin mo ulit yung katabi mo, may sama ka ba ng loob? You have any grudges in your heart? In this world, you are going to be hurt. Life is not fair, they say. You are going to suffer pain. You are going to get bumped, bruises, scratches, scraped, and dinged up in this world. Masasaktan tayo. May mga tao makapananakit sa atin. Hindi naman bed of roses ang buhay, madalas thorns. And along the way, may mga taong closest to you that would hurt you. May mga friends that will betray your trust. Anong gagawin mo? Mamumuhay ka na lang na punong-puno ng galit? How do you handle it will either make you bitter or better. Saan ka sa dalawa? Bitter ka o better? Letter lang, I ang pinagkaiba lang. I lang. But it can surely make a difference. What are you going to do when the hurt has piled up? Pag napuno ka na ng emotional pain, what are you going to do? You can become angry with people who have hurt you, you can hold a grudge, or you can forgive. Pakisabi sa iyong katabi, pwede namang magpatawad. Alam mo ba, kapatid, ang sabi ni Job sa Job 5:2, for wrath kills a foolish man, and envy slays a simple one. Alam mo ba na ang sama ng loob o wrath is self-destructive? Walang ibang sinisira ang sama ng loob kung hindi ikaw din. Pag nagtatanim ka ng sama ng loob, para kang magsasaka kung magtanim ng sama ng loob, it will surely destroy you. Yung sama ng loob, they can hurt you. Yung sama ng loob can cause broken relationships. Pag masama ang loob mo, di ba? Apektado ang lahat. Kung masama ang loob mo sa boss mo, pag uwi mo, para kang tigre sa bahay. Kasi galit ka eh. Yung ginagawa ng boss mo, ginagawa mo sa bahay nyo. Yung mukha mo, laging lukot. Wrath or grudge, they can make a person bitter. They hurt you in the now. Alam mo ba ang tawag ko sa pagtatanim ng sama ng loob? Stupidity. Bakit? That's stupid because the reason you hold a grudge is because of something you could not let go from your past. Hindi ka makapagpatawad, masama ang loob mo. Sa ano? Sa nakaraang ginawa sa iyo. Ikaw na mahilig mag-post ng kung ano-ano sa Facebook, isulat mo to. Your past is past and it does not need to last. Tapos na eh. Nakaraan na. Walang may tutulong yan sa ating hinaharap sa ngayon. Your past can't hurt you today unless you would keep on reminding yourself over and over again. Hindi ka naman masasaktan ng past mo kung hindi mo rin kagagawan. Galit na galit ka naman, Pastor. Kasi bakit? Rewind ng rewind. Rewind ng lahat ng pait sa buhay. Noong 1932. 32. Buhay ka pa, praise God. Noong ganito. Lagi mong iniisip. Lagi mong inuukil-kil. Lagi mong inaalala. Sinabi ko na to noon sa'yo. Ang sugat, pag lagi mong kinukot-kot, nagnanana. Na-infect. Infect. Lumalala. Kaya lumalala. Bakit? Kasi kutkot ka na kutkot. Alala ka ng alala. Alam mo, kapatid, pakinggan mo ito. Alam mo yung nakapanakit sa'yo? Intentional man o hindi? At hindi na kayo nagkita, malay mo, patay na siya. Hindi ko naman po sinasabi ipag-pray ninyo na kunin siya ni Lord.
Di ba sa tagal? Kunwari sa tagal na hindi kayo nagkita, iniloob ng Panginoon na mawala na siya, hanggang doon masama pa loob mo? Hindi mo alam na yung kinasasamahan mo ng loob, gone. Di ba? Di ba? Think about that. Ginagawa mong prisoner yung sarili mo sa sama ng loob, gayong wala na pala siya. Tapos yung kinasasamaan mo ng loob, gumaganda. Kasi bakit? Okay lang eh. Di ba? Maaring hindi niya intentional na nasaktan ka. Ikaw ngayon, lukot-lukot ang mukha mo. Nagmumukha kang matanda. No? Sa sama ng loob. Alam mo ba, according to science, na ang sama ng loob or grudge can cause your skin to dry up. Siya, glowing na glowing siya, no? Ba't ang ganda-ganda nito? Lalo pa nadagdagan sama ng loob. Ikaw tuyot na tuyot. Think about that. Siya nagtatagumpay. Ikaw, dahil sa sama mo ng loob, depressed ka lagi. Why? You don't want to let it go. Ayaw mong pakawalan. Ayaw mong bitawan. Ang sama ng loob mo. Ang hirap alam ang kausap, ang taong masama lagi ang loob. Kasi lumalabas sa bibig yan eh. Alam mo yung kahit nasa kwentuhan, alam mo ano nga ako nga eh, laging bayulente. Kapatid, it's time for you to move on. Kapag ganyan ka, all you are doing is hurting yourself. Sinasaktan mo lang na sinasaktan ang iyong sarili. Alam mo yung iba, nagbabalak pang gumanti. Sama ng loob, kaganti ako. May araw ka din. Babangon ako at tuturugin kita. Bukas, luluhod ang mga tala. May ganun pa? Pakinggan mo ito. Kung ikaw nagbabalakang gumanti, makinig ka muna. Romans 12:19 says, do not insist on getting even. That's not for you to do. I'll do the judging, says God. I'll take care of it. Kung ikaw man ay sinaktan, in other words, never hold a grudge. Don't take vengeance into your own hands. That's not your job. That's God's job. That's not yours. Eventually, God will make everything right. Hindi mo trabaho ang gumanti at hindi ka tinatawag ng Panginoon para ikaw ay gumanti. He is the judge of this world and not us. Pakisabi nga sa iyong katabi, hindi ka naman pala judge. Kaya huwag ka nagbababalak gumanti. Kagantihan ko yan. Tignan mo, makikita mo. May araw din yan. Ang sama kaya ng buhay na gano'n na everyday, nagpaplano ka ng hindi maganda? Yung kaopisina mo, nasa tingin mo ay nasaktan ka, at hanggang ngayon masama ang loob mo, everyday, no? Hanap ako nga ng butas to. At kung ano-ano pa, hindi ka manahimik. Laging ganon. Carrying a grudge. Kayo na mag-asawa, may sama ng loob, hindi magpatawaran, araw-araw nagbabantayan. Sino tinetext mo? Ano yung hawak mo? Lagi, tamang duda, tamang ano. Pakitanong mo nga yung katabi mo, ganun ka na ba? Get rid of all your bitterness. Stop holding grudges. Anong sabi ng scripture? Forgive as you have been forgiven. Magpatawad kung paano tayo nakaranas ng pagpapatawad. Paano ka ba pinatawad ng Diyos? Partial o no? Completely, totally, and absolutely. If you had been forgiven, God expects you to forgive. Pakisabi nga sa iyong katabi, magpatawad ka na kasi. Sabi mo naman sa kabila, magpatawad ka na kasi.
Even in the Lord's Prayer. Anong sabi doon sa the Lord's Prayer? Matthew chapter 6 verse 12. And forgive us our sins as we forgive who had sinned against us. Panahon na para magpatawad ka, kapatid. Palayain mo na ang iyong sarili. Sa mga anak na naririto, makinig ka. Pag sinasabi mo sa akin, Pastor, alam mo, masama ang loob ko sa mga magulang ko. Tignan mo na lang, ha? Wala ka ibang niloloko kundi sarili mo. Wala ka ibang sinasaktan, pinaliliit ang mundo kundi sarili mo. Masama ang loob mo sa mga magulang mo, pero doon ka pa rin nakatira. Diba? Hindi nga, di ba? Normal. Kung normal ka mag-isip, masama ang loob ko sa mga magulang ko. Pag bumarating ka ng bahay, lagi, pag nakita, saan ka galing? Wala po. No? At pagpasok mo, diretsong sara ng kwarto, mukmok. Ba? Yung mga kapatid mo, tsaka mga magulang mo, nagtatawa. Pag ikaw dumarating, lagi kang parang Biyernes Santo. Ha? Masama ang loob mo? Tapos pagkakain, doon ka rin sa lamesa nila kumakain? Yabang-yabang. Yabang-yabangan ka. Sasabihin mo, masama ang loob mo? Tandaan mo ito. Sumasama ang loob mo sa magulang mo, hindi ka tumutupad sa sinasabi ng Bible. Narinig mo? Kung sinasabi mo, Pastor, may karapatan naman ako magalit sa magulang ko. O sabihin na natin, oo. Pero sinasabi ng Bible, honor your father and mother. Hindi sinabi dong honor your good mother at honor your good father lang. Ang sabi dong honor your father and your mother. Anong pangako? May pangako yun eh. So that it may go well with you and that you may have long life. Yung long life, hindi lang kinalaman sa haba ng buhay. Yung long life ay may ibig sabihin ng biyaya at pagpapala mula sa Panginoon. Tanda mo ito. Kung ikaw ay namumuhay sa sama ng loob sa mga magulang mo, you will never ever really succeed in life. Now, sasabihin mo sa akin, Pastor, yun nga ang motivation ko eh. Yung sama ng loob ko para marating ko ang aking mga pangarap. Para ipamukha sa kanila na kayang-kaya ko. You can do that. At pwedeng mangyari na marating mo kung ano man ang gusto mo marating. Pero you will feel so empty. Mapupuno ng galit ang puso mo. Wala kang kakontentuhan. Bakit? Kasi yung basic na pagmamahal ay hindi mo na ibigay sa iyong mga magulang. Narinig mo, kabataan? Ba't nanay ang umi-amen? Set yourself free from grudges and all of those things. We feel guilty when we hurt others, but when others had hurt us, we hold on to grudge. At ito pa matindi sa tao, talaga naman. Pag tayo nakapanakit, gusto natin patawarin din kaagad tayo ng tao mabilis. No? Pag nakapanakit ko, sige na, patawarin mo na ako, sorry na. Kung ano-anong ginagawa mong pakulo para patawarin ka. Pero pag sila nagkasala laban sa iyo, anong ginagawa? Lagi ka nakatasang kilay. Laging deadma. Patawarin mo na ako. Gawin mo muna to. Dami mong request. Alam mo kapatid, simple lang ang sabi ng Bible. Hindi ka patatawarin sa iyong kasalanan kung hindi ka marunong Narinig mo, simple. Simple lang. Kahit na gaano ka pa kabongga umiyak kay Lord. Lord, patawarin po ako. Yung talaga, alam mo yung natitigal-gal. Kakahingi ng tawad sa Panginoon? Kung deep inside your heart you're not forgiving people, it amounts to nothing. Hindi ko sabi yan. Sabi yan ng Matthew chapter 6 verse 12. Anong sabi ng Bible? Kung paano nakipag-deal sa kapwa mo, yun din ang mangyayari sa iyo. Pakisabi sa iyong katabi, panahon na para magpatawad ka.
Sa mga hindi nabigyan ng bulaklak ng kanilang mga minamahal. Dahil kay mahal naman kasi, di ba? Pass is pass. Okay, don't carry a grudge. Alam niyo, this may seem hilarious and you might be smiling and laughing at this. Pero alam niyo ba ito ang number one na problema ng tao pagdating sa relationship? People always carry a grudge. At ang pagdadala ng grudge ay hindi masayang klase ng buhay. Napakabigat niyang dalin sa buhay. Maraming tao ang nagkakasakit, hindi naman dahil sa talagang may sakit, kundi dahil sa sama lang ng loob. Brothers and sisters, let go and let God. Tell to the person next to you, let go and let God. Let go of that grudge and let God heal you. Ito total pinag-usapan natin paghihigante. Alam mo ba kung anong pinakamagandang paghihigante sa taong nakapanakit sa'yo? Alam mo kung paano? Puntahan mo yung taong yun. Sabihin mo sa kanya, ano man ang ginawa mo sa akin, pinatatawad na kita. Daig niya pa ang sinampal. Yeah, really? That's the sweetest revenge that you can do. To tell to that person, alam mo, ano man ang ginawa mo sa akin, mahal kita sa pangalan ng Panginoon. Pinatatawad na kita, pinalalaya na kita. Huwag mong alalahanin na ako'y sinaktan mo, nasaktan ako, pero alam ko ang Panginoon ang magpapagaling sa puso ko. Malamang yung matunga that's the sweetest revenge that you can make. Forgiveness. Di ka maka-amen, no? Pakisabi nga sa iyong katabi, pagpapatawad lang ang susi. Let it go. Forgive. Sabihin mo sa akin, paulit-ulit ka, pastor. Kasi naman, ang tigas din naman kasi ng ulo mo. Pagdating sa church, kung makakanta ka, makakaway ka, it was awful love. Talagang CD, di ba? Pati adlib, kinukuha mo talaga yung boses. Tapos deep inside your heart, may sama ka ng loob. That's not really a pleasing aroma of worship unto God. Anong sabi ng Bible? Kung alam mong may kagalit ka, may nakaaway ka, kasamaan ka ng loob, bago ka sumamba, isettle mo muna. Narinig mo? Hindi yung, Lord, I love you, I hate him. You cannot do that. Forgive. Pakisabi ulit sa katabi mo, forgive. Patawarin mo ako kung paulit-ulit ako. But you need to forgive. Let go and let God. You know what? In the closing of this message, you don't need a self-help book to deal with guilt, your grief, and your grudges. You need a shepherd. You need a savior. He is ready to help you deal with your damaged and broken emotions or wounded emotions. All you have to do is ask Him. Sabi ng Psalm 23, 1-3, The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Let Him restore your soul today. Let go and let God heal your emotions. Let's all bow our heads and let us pray.